Magandang araw mga kaibigan. Ating puntong hayan ang ikapitong kabanata ng ating kwento na pinamagatang I'm in love with you. Kaya't kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ilang araw na lang at matatapos na ng isang buwang paninirahan ni Amira sa mga De La Cruz. Habang palapit ng palapit ang araw ng kanyang pag-alis ay lalo siyang nalulungkot. Gaganapin na sa linggo ang engagement party ni na Karen at Warren. Mukhang wala nang makakapigil sa pagpapakasal ng mga ito. Mabuti na lang at Sabado ang schedule ng flight niya pabalik sa Maynila. Hindi na niya masasaksihan ang okasyong iyon. Na magtungo siya sa kusina ay sinundan siya roon ni Jonathan. Nagtimpla siya ng pineapple juice para sa kanilang dalawa. Doon na rin sila nag-usap. Tuloy na ba ang pag-alis mo sa Sabado? Tumango si Amira. Tuloy na. Tumawag na ako sa airline. Pwede ba akong sumabay sa iyo papunta sa Maynila? Ano naman ang gagawin mo roon? Kailangan ko lumayo. Jonathan, ang akala ko ba'y tanggap mo na ang lahat? Tanggap na ng isip ko pero hindi ng puso ko. Sa palagay mo ba makakaya kong saksihan ng engagement party ni na Kuya at Karen? Baka magwala ako at magulo ang pagtitipon. Kung mangyari iyon, dalawang malalaking pangalan ang masisira. Baka maging dahilan pa iyon ng atake sa puso ni Don Felipe. Siguradong mawawala ang pagtingin sa akin ni Karen kapag nangyari iyon. Tinitigan niya si Jonathan. Awang-awa siya rito. I'm sorry na nararamdaman mo ang ganyan ngayon, Jonathan. You shouldn't be. You have done so much for this family. Ikaw ang naging daan para lumambot ang puso ni Kuya at ma-realize niya kanyang mga pagkakamali. Ikaw rin ang nagpalambot sa puso ni Mama. Hindi rin matatawaran ang ginawa mo para kina Dean at Miguel. Bukal sa puso ko ang lahat ng mga ginawa ko. Hinawakan nito ang kamay niya. Alam ko rin na mabuti kang babae. Kung may karapat dapat akong mahalin ay ikaw yon, Amira. Jonathan, alam kong hindi ito ang tamang panahon para sa ating dalawa. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong mahal na kita. Ito lang ang masasabi ko, Amira. Kung may ibang babae akong mamahalin bukod kay Karen, gusto ko'y ikaw na iyon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay nito na nakahawak sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Jonathan. Pero mali ang iniisip mo. Mas magiging komplikado ang sitwasyon mo kapag pinilit mo ang sarili mo na magmahal agad. Pagtingin kapatid o kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa iyo. Kung hindi man si Karen, darating ang araw na makikilala mo rin ang babaeng mamahalin at magmamahal sa iyo ng wagas. Pero hindi ako iyon. Pinisil nito ang kamay niya at saka ngumiti. Napakabuti mo, Amira. At bakit ba kay dali kong pinaniniwalaan ang mga sinasabi mo? Mabuting tao ka rin naman, Jonathan, na misunderstood ka lang. Pero ngayon, ramdam mo na ang importansya mo sa pamilya ninyo, hindi ba? Tumango ito. Pasensya ka na sa akin, ha? Magiging selfish na naman ako kung pati ikaw ay idadamay ko sa problema ko. Just the same, I want to stay here and witness the engagement, much more the wedding of Kuya Warren and Karen. Baka hindi ko makayanan, baka mauna pa akong umalis sa iyo. Saan ka naman pupunta? Kahit saan, pero huwag kang mag-alala. Magpapaalam ako kay Mama para hindi siya mag-alala. Malay mo, sa lugar na pupuntahan ko ay doon ko makikilala ang babaeng ipapalit ko kay Karen sa puso ko. Ngumiti siya. Sana nga. Hindi na siya tumanggi nang iangat nito ang kanyang kamay at hinagkan nito ang likod niyon. Mula sa kinatatayuan ni Warren ay kitang-kita niya ang ginawang paghalik ni Jonathan sa kamay ni Amira. Pakiramdam niya ay pinipiga ang kanyang puso. Ngayon ay inaamin na niya sa kanyang sarili na nabihag ni Amira ang kanyang puso. Pero wala siyang magawa para masabi rito iyon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakaisip ng paraan para hindi matuloy ang engagement party at kasal nila ni Karen. Nung isang araw ay kinausap niya uli si Karen. Sinabi niya rito ang totoong saloobin niya pero tumanggi ito sa gusto niya na ikansila ang kanilang kasal. Tiyak na ikamamatay raw iyon ng papa nito at lalong malaki ang paniniwala ni Don Felipe na matutunan nilang mahalin ang isa't isa.
Mabigat ang kalooban na tumalikod siya para hindi niya makita ang mga susunod na tagpo sa pagitan ni Jonathan at Amira. Inamin sa kanya ng nakababata niyang kapatid na hindi mahirap mahalin si Amira. Sang-ayon siya roon dahil maging siya mismo ay ganun ang nararamdaman para sa dalaga. Dumiretso siya sa loob ng study. Sinubukan niyang magbuklat ng mga papeles pero wala naman siya sa tamang huwisyo para pag-aralan ng mga iyon. Sumandal siya sa jibble chair at hinilot-hilot ang kanyang sentido. Parang gustong sumabog ng kanyang ulo sa dami ng iniisip niya. Maya-maya ay tumayo siya at lumapit sa maliit na mesa na kinaroroonan ng ilang bote ng alak at baso. Nagsalin siya ng alak sa isang baso at inubos ang laman niyon. Hindi pa siya nasiyahan, dinala niya ang bote ng alak sa kanyang mesa at doon itinuloy ang pag-inom. Baka sakaling sa pamamagitan ng paglalasing ay makalimutan niya ang kanyang problema. Pero hindi mawala-wala sa isip niya ang nakitang tagpo sa pagitan ni Jonathan at Amira. Halos mapangalahati na niya ang laman ng bote ng whiskey. Sa labis na inis ay pabagsak na ibinaba niya sa mesa ang baso. "Dam," malakas na sabi niya. Ikinuyom niya ang kanyang kamay at ilang beses na pinukpok ang ibabaw ng mesa. Simula nang maligo sila sa ilog ay hindi na naalis ang kanyang isip si Amira. Habang pilit niya itong iwinawak sa isip ay tila lalong umiigting ang pagnanais niyang mapalapit dito. Iniiwasan na niyang makausap ito pero hindi niya matiis na hindi ito pagmasdan kahit sa malayo. She was always on his mind. Gabi-gabi bago siya matulog, ang imahe nitong umuupo pa sa kanyang isip. May mga gabing gusto niyang kumatok sa pinto ng kwarto nito para kausapin ito. Pinipigil lamang niya ang kanyang sarili. Kauubos lang uli niya sa lamang alak ng kanyang baso nang marinig niya may kumatok sa pinto. "Come in," ani Warren. Bumukas ang pinto. Laking gulat pa niya nang ang babaeng nagpapagulo sa puso at isip niya ay ang kanyang nakita. Napalunok si Warren. "Pwede ka bang makausap?" tanong sa kanya ni Amira. "Tuloy ka. Tungkol ba saan?" Oh God, if he could only stand up and grab her and kiss her. Hindi niya ito inalisan ng tingin habang lumalakad ito palapit sa desk niya. She has a pretty face, he thought. A kind of face that couldn't launch 1,000 ships. But for him, she had the most beautiful face in the whole world. Kay sarap pagmasdan niyon. Ngumiti ito bago nagsalita. "Mukhang nagsa-celebrate ka mag-isa ah." Anito bago umupo sa silya. "Nagpapainit lang," ani Warren saka bumuntong hininga. Gusto niyang mawala ang kung anong kademonyohang bumabalot sa kanyang pagkatao ng mga sandaling iyon. He had no intimate relationship for so long now. Noon lang uli niya naramdaman ang ganoong katinding pagnanais sa isang babae. "Ano bang sasabihin mo?" "Magpapaalam na sana ako sa'yo." Pumunot ang kanyang noo. "Sa Sabado na ang flight ko pabalik sa Maynila." Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabing hindi ito pwedeng umalis pero wala siyang dahilan para gawin iyon. "So, hindi mo nahihintayin ang engagement party?" tanong niya. Umiling ito. "Hindi na. Congratulations na lang sa inyo ni Karen." Humugot uli siya ng malalim na hininga. "You know the situation very well, Amira. Pakiramdam ko ang laki kong bobo dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin hahanapan ng solusyon ang problema ko. Ni hindi ko alam kung paano sasabihin sa babaeng tunay kong minamahal ang..." Huminto siya sa pagsasalita. Marami na siyang nainom pero nasa tamang pag-iisip siya. Hindi tamang maging emosyonal siya. Hindi na dapat malaman ni Amira ang nararamdaman niya rito dahil baka mas lumala pa ang sitwasyon. Ayaw niyang madagdagan ang kanyang mga problema. Nagulat si Amira sa revelasyong iyon ni Warren. May mahal na pala itong iba. Kung nasaktan siya sa gagawin nitong pagpapakasal kay Karen, dubling sakit ang nadama niya sa kaalamang nakahanap na ito ng babaeng ipinalit nito kay Cristel sa puso nito. "Pwede akong makinig," sabi na lang niya. Ang totoo ay gusto na niyang umiyak. Umiling ito. "No, huwag na lang. Ayoko. Wala rin naman mangyayari kahit sabihin ko pa sa iyo." Tumayo na siya at nagpaalam bago pa siya mapaiyak sa harap nito. "Sige, lalabas na ako. Sinabi ko lang sa iyo na aalis na ako sa Sabado. Baka kasi mawala na ako ng oras na magsabi kaya..."
Hindi niya na ituloy ang sasabihin dahil pakiramdam niya ay nagkabikig ang kanyang lalamunan. Hanggang sa mapahikbi siya, tumalikod na siya at dalit-daling lumabas ng pinto. Mabuti na lamang at wala si Miguel sa kwarto nang pumasok siya roon. Hindi siya mauusisan nito. Naliligo ito sa swimming pool kasama si Nurse Anna. Inihatid niya ang mga ito sa poolside bago niya kinausap si Warren. Hindi niya alam na mapapasama ang pakikipag-usap niya rito. Humiga siya sa kama at lumuha sa unan. Nasa ganoong ayos siya nang marinig niya ang sunod-sunod na katok ng pinto. Bumangon siya at lumapit sa pinto. "Sino yan?" tanong niya. Kung si Miguel ang kumatok ay hindi niya pagbubuksan ito. Ayaw niyang makita nito na umiiyak siya. "Ako to, Amira. Buksan mo ang pinto. Let's talk." Gumapang ang takot sa buong pagkatao niya nang makilala ang boses ni Warren. "Mamaya na lang, paglabas ko. Ngayon na, mag-usap tayo ngayon." "Mamaya na sabi eh," pumadyak siya. Ano bang lalaki ito? Gusto ba siyang ipahiya nito? "Open the door." Medyo malakas na ang boses nito. "Gusto ko mapag-isa. Just give a few minutes." Kinalma niya ang kanyang sarili. Nag-isip siya ng may dadahilan dito kung bakit bigla siya nagpaalam kanina. Ilang beses siyang humugot ng hininga bago niya binuksan ang pinto. "Can I come in?" he asked. Titig na titig ito sa kanya. Hindi na nito hinintay ang sagot niya. He went inside her room. "Ano bang gusto mong malaman?" tanong niya. Umupo ito sa gilid ng kama. It made her feel awkward. Amoy alak ito at malamlam ang mga mata. Dala marahil iyon na nainom na alak nito. Hindi siya makatingin ng diretso rito. "Why did you cry?" Diretsang tanong ni Warren. Pinagsalikop niya kanyang mga kamay. "Naisip ko lang na maiiwan ko na si Miguel." Tumayo ito at lumapit sa kanya. He never left her gaze. Si Miguel lang ba ang dahilan? Si Miguel ba ang totoong dahilan ng pag-iyak mo? He was so close to her and made her shiver. Umiwas siya at humakbang palayo rito. "Sino pa ba? I can sense na may iba pang dahilan ng pag-iyak mo. I can see it in your eyes." "Warren, paano ba niya aaminin dito na ito ang dahilan ng pag-iyak niya?" Ngunit hindi niya maaaring sabihin iyon. Pumiksi siya. "Walang ibang dahilan, Warren," mariing wika niya. "Si Jonathan ba? Nagkakamali ka." Huminga ito ng malalim. "I want to believe you but I saw the two of you in the kitchen. He kissed you." Hindi siya nakapagsalita. "He kissed your hand." Pero hindi ibig sabihin nun ay may relasyon kami. Magkaibigan lang kami ni Jonathan. Nasabi ko na sa iyo yan. He likes you. Hindi niya ako mahal dahil si Karen ang mahal niya. Aaminin ko na nagsabi siya sa akin ng damdamin niya pero hindi ko pwedeng ipakipagsapalaran ang buhay pag-ibig ko sa isang taong alam kong hindi ako mahal. Sino nagpapaiyak sa iyo at bakit ka umiiyak? Nasagot ko na ang tanong mo, Warren. Lumapit siya sa pinto. Gusto ko nang mapag-isa. Lumapit din ito sa pinto pero hindi para lumabas kundi para isara iyon. Hindi ako lalabas dito hanggat hindi mo inaamin ang totoo. Lalo siyang kinabahan nang hinawakan nito ang balikat niya. "Warren, ano bang pinagsasabi mo? Ako ba ang dahilan kung bakit ka umiyak? Warren, ano ba? Nakikita ko sa iyong mga mata at nakikita kong nasasaktan ka." Nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan. Pumiksi siya at pilit tinatanggal ang kamay nito sa kanyang balikat pero hindi ito pumayag. Mas hinigpitan nito ang pagkakahawak sa kanya. "Do you care for me, Amira? Tama ba ang nakikita ko sa mga mata mo?" Habang nagtatanong ito ay unti-unti nitong inilalapit ang mukha nito sa mukha niya. Halos habulin niya ang kanyang hininga at napapikit siya nang binitawan nito ang balikat niya at ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito. Then she felt his mouth touch slightly on her cheek. She made it a little moan of pleasure. "Amira," anas nito. She opened her misty eyes. Walang namutawi sa kanyang mga labi. Hindi niya alam kung saan kukuha ng lakas para itulak ito, para tanggihan ang ginagawa nito. Tumututol ang kanyang isip pero naliligayahan ang kanyang puso. For a moment, Warren looked down into her face. Parang huminto ang pag-inog ng mundo nang maramdaman niya ang mainit na mga labi nito. He tasted of wine. Mapait pero sukdulan ng tamis para sa kanyang pakiramdam. Gosh, Warren was kissing her. Baka nananaginip lang siya.
Baka hindi totoo ang lahat, pero ramdam niya ang sensasyon. Ramdam niya ang init ng katawan nito. Nasa pagitan nila ang dalawang kamay niya. When she felt his tongue trying to penetrate her mouth, she felt as if she was going to faint. Salat siya sa karanasan pagdating sa ganoon tagpo. She didn't exactly know how to react. Nang maramdaman niya ang paggapang ng kamay nito sa kanyang likod at nasubukan nitong itaas ang blusa niya, ay saka siya parang nagising sa panaginip. Hindi dapat mauwi sa kung saan ang nagaganap. Pilit na itinulak niya si Warren, pero hindi ito natinag. Mas nilaliman pa nito ang paghalik sa kanya. Ginalugad nito ang loob ng kanyang bibig, hanggang sa hindi na niya nakayanan ang bugso ng damdamin, ang tawag ng pag-ibig at ang pangangailangan. She arched her body and sobbed, yielding compliance to the straight of his arms. Lifting her own arms, she wound them around his neck. Tila lalo nagbigay ng matinding reaksyon dito ang ginawa niya. Hindi nito pinakawalan ang kanyang mga labi habang iginigaya siya nito pahiga sa kama. Nang nakahiga na sila at napailalim siya rito, ay tinitigan siya ni Warren. Pabulong na binanggit nito ang kanyang pangalan, Amira. Warren, she also whispered his name. "You're so beautiful," he said and lowered his head again. He laid his warm hands on her neck, looking at her with glowing dark eyes as he slammed them down to her shoulders. He pressed his lips to the pulse of the side of her neck, and his mouth lingered, touching slightly on the softness of her shoulder. She could feel his hardness against her abdomen. Lalo lamang ito nakadagdag sa kanya ng intensidad. Alam niya na kung itutuloy nito ang nasimulan nito, hindi niya ito kayang pigilan pa. She was in total surrender. Bahala na. Then his cellphone rang. Nasa bulsa nito iyon. Bigla siyang natauhan. Baka wake-up call iyon ng Diyos sa kanya para magising siya sa katotohanan na ikakasal na si Warren. Saan siya pupulutin kung may mangyayari sa kanila? Warren never told her he cared for her. In fact, may mahal na ito na ibang babae. Nakita lang nito ang pag-ibig sa kanyang mga mata. Bumigay naman agad siya. And he was drunk. Siya ang dapat nagpigil dahil siya ang nasa tamang pag-iisip. Inipon niya ang kanyang lakas para itulak si Warren. Noong una ay ayaw nitong paawat pero nagpumilit siyang kumawala. Pero hindi siya nagtagumpay at hindi ang pagtataka ni Warren nang titigan siya. Bakit? Tanong nito sa kanya. Nakadagan pa rin ito sa kanya. Hirap na hirap ang kalooban niya. It's not right, Warren. Lumabas ka na, please. Lumunok ito. What's not right? Mahal mo ako, hindi ba? Napahikbi siya saka tumango. Oo, pero hindi tama. Iba ang mahal mo. Isa pa, magpapakasal ka na. Hindi mo ba aalamin kung sino ang tinutukoy kong babae na tunay kong mahal? His eyes were glowing. Ikaw, Amira. Ikaw ang babaeng tinutukoy ko. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala? Hindi mo ba naramdaman iyon nang halikan kita? Uulitin ko. Bago pa lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya, ay itinulak niya uli ito. Lumabas ka na, Warren. Lumabas ka na. Tinitigan siya nito. Ipagpalagay na totoo ang sinasabi mo. Do you have guts to cancel your wedding? Napipilan si Warren. Kapag kuwan ay tumayo ito at humakbang palapit sa pinto. Sa kaniya pinakawalan ang kanyang mga luha. Doble ang sakit na nararamdaman niya kumpara noong malaman niyang ikakasal na pala sa iba si Warren. Inamin sa kanya ni Warren na mahal siya nito, ngunit hindi mabibigyan ng katuparan ang kanilang mga nararamdaman dahil nakakompromiso na ito. She had to leave as early as possible. Nagpasya siya na bukas din ay kailangan na niyang bumalik sa Maynila. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po ako sa mga susunod ko pang kabanata. Maraming salamat po.